May 5, 2025, Pilipinas time. Muling yayanigin ang mundo ng boxing sa pagharap na isa sa mga pinakakinakakatakutang kampiyon ng kasalukuyang panahon, si Naoya "The Monster" Inoue, para matapang na hamon mula sa San Antonio, Texas na si Ramon "Dinamita" Cardenas. Gaganapin sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa titulo, kundi isang patunay na lakas, determinasyon at puso ng dalawang mandirigmang handang isugal ang lahat para sa karangalan. Sa isang panig, ang walang talong si Inoue na kilala sa kanyang bagsik at walang awang opensa. Sa kabila, ang underdog na si Cardenas na naglalayong baliktarin ng lahat ng mga prediksyon. Isa itong salpukan at tiyak na mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng Super Bantamweight Division. Narito naman ang mga malagang impormasyon na dapat malaman bago ang laban nina Naoya Inoue at ni Ramon Cardenas, at ano nga bang prediksyon ng AI o Artificial Intelligence sa paparating na laban. Pagkilala sa mga mandirigma. Naoya "Monster" Inoue mula sa bansang Japan. Ang edad ay 31 anyos. May kartala na 29 na panalo, walang talo, 26 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Ang kasalukuyang mga titulo na hawak ay ang undisputed Super Bantamweight belts. Ang kanyang estilo ay orthodox, kilala sa kanyang pambihirang lakas, bilis at teknik. Mga natatanging tagumpay, dating kampiyon sa 3 magkakaibang timbang, tinalo ang mga dekalibring mga boksingero tulad nina Nonito Donaire, Stephen Fulton at Marlon Tapales. Meron siyang 90% knockout rate, itinuturing na isa sa pinakamapanganib sa kanyang divisyon. Bakit siya mahalagang panoorin? Si Inoue ay hindi lamang isang kampiyon, kundi isang technical at brutal na mandirigma. Ang kanyang kombinasyon ng bilis, timing at kapangyarihan ay bihirang matagpuan sa isang fighter sa mas mababang timbang. Ramon "Dinamita" Cardenas mula sa Estados Unidos sa San Antonio, Texas. 29 na taong gulang, may 26 na panalo, isang talo at 14 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Ang kanyang estilo ay orthodox, kilala sa pagiging matibay at may magandang depensa at matyaga sa laban. Mga natatanging tagumpay. 14 na sunod-sunod na mga panalo mula sa taong 2019 hanggang 2025. Nanalo kontra yan sa Venezuelan fighter sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanyang huling laban kahit na bumagsak siya sa ika-7 round. Bagamat underdog itong si Cardenas, pero kilala siya sa kanyang tibay ng loob at disiplina. May kakayahan siyang ma-adjust sa gitna ng laban at hindi basta-basta na sumusuko. Narito naman ang taktikal na paghahambing ayon sa AI. Katangian, bilis, lakas at depensa. Ayon dito, kay Naoya Inoue ang kanyang bilis ay napakabilis ang mga kombinasyon. Ramon Cardenas may katamtamang bilis lamang, lakas, matindi, and meron siyang 26 knockouts. Habang itong si Ramon Cardenas ay meron lamang na 40 knockouts. Sa depensa, may mataas na ring IQ itong si Naoya Inoue. Itong si Ramon Cardenas naman ay matibay pero minsan nahuhuli. Karanasan sa malaking laban. Ayon dito, itong si Inoue ay may malawak na laban sa mga world champions, habang itong si Ramon Cardenas naman ay limitado sa mga top level oppositions. Kaya naman, ano nga ba ang dapat naabangan sa kanilang laban? Una ay early pressure ni Inoue. Karaniwan, siya ang naglalagay ng presyon simula pa lang ng laban at posibleng subukan niyang tapusin agad ito. Resilience ni Cardenas. May kasaysayan si Cardenas na pagbawi mula sa adversity. Kung makalampas siya sa unang 6 na mga rounds, para itong maging mahirap para kay Inoue. Pag-adjust na estratehiya. Ang makikita natin dito ay hindi lang lakas kundi paano mag-adjust ang bawat isa base sa galaw ng kalaban. Narito naman ang prediksyon ayon sa Artificial Intelligence. Bagamat itong si Ramon Cardenas ay may puso na isang tunay na mandirigma, ang technical na galing at knockout power ni Inoue ay mahirap na tapatan, maliban na lamang kung makaligtas si Cardenas sa mga unang parte ng laban at makagawa ng mga major adjustments. Pero ayon sa AI, ay nasang mananalo itong si Naoya Inoue via technical knockout sa round 6 hanggang round 8. Ikaw kakwento, naniniwala ka ba na meron ding major upset ang mangyari sa laban nila ni Inoue kontra yan kay Cardenas? Ito na nga ba ang pagbagsak ng Monster o di kaya ay mananatili pa rin sa trono ang halimaw ng Japan?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Fakit Torski, kay kwentong Will Babs TV, kay kwentong Gabriel Nalasa, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.